Maaga na namang nagising si Ricardo gaya ng palaging gising niya. Tiniklop niya agad ang kumot at inayos ang unan. Wala na naman siyang asawa. Wala na si Marisol para ayusin ang lahat sa bahay. Ganito na lang ba talaga? Bulong niya sa sarili. Ramdam niya ang bahagyang kirot sa tuhod. Paalala ng edad, paalala ng mga taon na lumipas na parang hangin lang. Hinaplos niya ang gilid ng kama kung saan dati natutulog ang asawa niya. Magandang umaga. Mahina niyang sabi kahit alam niyang wala na ang asawa niya roon. Naglakad si Ricardo papunta sa kusina. Kinuha niya ang tasa, kape at asukal. 2 kutsarang asukal, bulong na Ricardo. Bigla naman siyang napahinto. Parang dati lang, si Marisol ang nagtitimpa ng kape para sa akin. Umupo siya sa maliit na mesa. Hinawakan ng tasa ng mainit na kape at saglit na pumikit. Naamoy niya ang singaw ng kape na mapait, matapang at para siyang niyayakap kahit paano. Ganito na lang lagi, mahina niyang usal. Ganito na lang ba talaga? Tatandang mag-isa. Ay, buhay. Pagkatapos ng ilang taon sa barko na laging dagat ang nakikita, tatanda namang mag-isa rito kasama ng mga manok, itik at kambing ko. Paulit-ulit na lang. Pare-pareho na lang lagi. Siguro, iba kahit papano kung nandito pa si Marisol. Bakit naman kasi iniwan mo agad ako? Akala ko ba hindi mo ako iiwan? Matagal na niyang inamin sa kanyang sarili na noong una, hindi niya talaga mahal si Marisol. Napilitan niya lang mahalin dahil nabuntis niya. Naiwan niya pa nga ang first love niya noon para lang panagutan si Marisol. Parang yun na talaga ang naging pinakamabigat na pangyayari sa kanyang buhay. Labis ang iniyak ni Ricardo, pero alam niya na nagkamali din naman siya. At dapat niya yung harapin. Natutunan niyang mahalin si Marisol, pero kahit tumanda na siya, batid niya na ibang-iba ang pagmamahal niya sa asawa kumpara sa una niyang naging pag-ibig. Lumabas siya ng bahay, dala ang tasa. Umupo siya sa bangkong kahoy sa harap ng bahay. Doon na siya palaging pumupwesto tuwing umaga. Mula roon, kita niya ang kalsada. May ilang taong dumadaan, mga estudyanteng nagmamadali, mga tricycle driver na naghahanap ng pasahero at mga kapitbahay niyang napapadaan. Lintik na buhay to. Nakakabaliw namang mag-isa, mahinang sabi ni Ricardo. Humigop siya ng kape at napangiwi sa lasa. Ano ba naman to? Ang pait. Hindi na talaga ako naka-perfect ng timpla. Hindi niya alam kung ang kape ba ang mapait o ang pakiramdam niya. Maya-maya'y may batang tumakbo sa harap ng kanyang bahay. Hawak ang bag nito, tila late na sa klase kaya nagmamadali ng pumunta sa eskwelahan. Ganyan din siguro si Mariel noon kapag nalilate. Mahinang usal ni Ricardo. Biglang naalala na kahit isang beses, hindi niya pa nga pala naihahatid sa eskwelahan ang kanyang anak noong bata pa. Bigla siyang natahimik. Hindi niya maalala. Hindi niya maalala kung paano tumakbo si Mariel noong bata pa ito. Hindi niya maalala kung paano ito tumawa araw-araw. Hindi niya maalala kung anong paborito nitong laruan. Kaunti lang ang alaalang mayroon siya sa nag-iisang anak na si Mariel. Ang naalala ko lang pagbalik ko, malaki na siya. Napahigpit ang hawak niya sa tasa. Anong klaseng ama naman ako? Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit nag-iisa ako ngayon. Tahimik na ulit ang paligid. Natulala na lang si Ricardo. Ilang sandali pa ay tumayo siya. Pumasok ulit sa bahay at niligpit ang tasa. Mapuntahan nga si Mariel ngayon saka ang mga apo ko, sabi niya sa sarili. Bandang 10:00 ng umaga nang makarating siya sa kabilang bayan. Nasa harap na siya ng bahay ng anak niya kasama ang asawa nito at mga anak. Huminga siya ng malalim bago kumatok. Nakita niyang lumabas ng gate si Mariel. Lumapit ito sa gate at agad yung binuksan. Pa? Gulat na sabi ni Mariel. Napadaan lang ako. Sagot naman ni Ricardo. Medyo na-miss kita saka ang mga apo ko. Tumango naman si Mariel. Ganun po ba? Pasok po kayo, Papa.
Pumasok naman si Ricardo sa malaki at magandang bahay ng anak niya. Napangiti na lang siya sa pinangakong bahay ng asawa nito. Alam niyang alagang-alaga roon si Mariel kaya hindi siya nag-aalala. Saka masipag talaga sa negosyo si Mariel at ang kanyang son-in-law. "May dala ako," sabi ni Ricardo sabay abot ng plastic. "Pansit saka kakanin." Tinanggap naman ni Mariel ang mga dala niya. "Salamat pa. Hindi mo naman po kailangan mag-abala?" Okay lang. Wala naman akong ginagawa kaya gusto kong bumisita rito para makita ka at ang mga apo ko. Ayoko namang pumunta dito nang walang dala. Saka gusto kong matitikman ng mga apo ko ang luto ko. Wala akong magawa sa bahay bukod sa mag-alaga ng mga pananim at mga hayop ko roon." Napatingin siya kay Mariel. Minsan, gusto niyang humiling na kung pwede makitira na lang siya sa mga ito. Matanda na siya at nag-iisa at gustong makasama pa si Mariel. Kaso, nahihiya talaga siya sa anak niya na hindi niya gaanong ka-close. Gusto niyang si Mariel mismo ang mag-aaya, hindi yung si Ricardo ang magpupumilit. Ilang sandali pa ay bumaba na ang kanyang mga apo. Si Yasmin na 9 years old, si Yana na 7 years old, at ang bunsong si Johan na 5 taong gulang. "Lolo!" sigaw ni Johan nang makita siya. Mahina siyang tumawa nang nagmano agad ito at yumakap sa kanya. Si Johan ang pinakapaborito niyang apo. Bukod sa lalaki, talagang makulit ito at gusto palagi nakasama siya. Mabuti na nga lang, pinapayagan ni Mariel ang mga bata na kahit isang araw sa isang linggo, matulog sa bahay niya ang mga bata. Kapag pumupunta ang mga ito, talagang walang tigil ang katawan ni Ricardo sa pag-aasikaso sa mga apo. Lumapit din sa kanya sina Yasmin at Yana para magmano. "May dalang pansit at kakanin ng lolo nyo. Halika kayo, kumain na muna tayo," saad ni Mariel. Sumunod naman sila sa hapag. Habang kumakain, nasa tabi niya si Johan at daldal lang ng daldal. Pati away nito sa mga kapatid, tila tinatandaan talaga para lang maisumbong sa kanya kapag nagkita sila. "Lolo, lagi ako inaaway ni na Ate Yasmin at Ate Yana. Lalo na yung si Ate Yana, lagi na lang po akong kinakawawa." Cute na sumbong ni Johan sa kanya. Sinubuan niya ito ng pansit. Bakit? Ano bang ginagawa mo sa mga ate mo?" Sa pagkakataong yon, sumabat si Yana. "Lolo, siya naman po lagi nauuna eh. Palagi niya pong pinapakailaman ng mga toys ko. Yung favorite ko pong puzzle, kulang na kasi pinakailaman niya." Parang maiiyak na si Johan. "Hindi kaya, Lolo, si Ate Yana inaaway na naman ako." Hinaplos niya ang buhok ng kanyang mga apo. "Ano ba naman kayo? Huwag nga kayong mag-aaway sa pagkain. Magbati na kayo. Hindi maganda sa magkakapatid ang nag-aaway." "Yana, huwag kang mag-alala at ibibili na lang kita ng bagong puzzle na gusto mo kapag pumunta tayo ng mall sa Sabado. At ikaw naman, Johan, huwag kang ang sumigaw kapag ate mo ang kausap mo. Ate mo pa rin yan at babae siya. Dapat apo bilang lalaki, nire-respeto natin ang mga babae. Naiintindihan mo ba?" Lolo, minsan masama lang po talagang ugali." Himutok pa ng kanyang apo. Mahina siyang tumawa. "Ang tawag doon, toyo. Basta kailangan may respeto ka sa mga babae. Hindi pwedeng hindi mo sila ginagalang, apo." Siya nga po pala, Papa. Kung okay lang sa inyo, kayo na lang po sana ang maghatid sundo kay Johan sa taekwondo niya tuwing Friday. Sambit ni Mariel sa kanya. Bahagyang napakunot ang noon ni Ricardo sa sinabi ni Mariel. Pero agad din yung napalitan ng isang mahina at halos nahihiyang ngiti. Oo naman. Walang problema." Sa loob niya, parang may kung anong gumaan. Hindi niya yon nagawa kay Mariel noon, kaya sa apo niya na lamang gagawin. Bukod doon, natuwa siyang isipin na para bang kailangan si Ricardo ng sariling anak sa buhay nito pagkatapos sabihin yon. Matagal na rin, simula nang huli siyang makaramdam ng ganoon. Yung may umaasa sa kanya, hindi bilang provider, hindi bilang haligi ng pamilya, kundi bilang simpleng presensya lang. Bilang lolo at bilang isang ama. Ngumiti si Mariel.
Salamat pa. Medyo hectic kasi schedule namin ni Ryan tuwing Friday. Tumangulang si Ricardo. Ayos lang yun. Ako nang bahala kay Johan. Kahit ako pang maghatid sundo sa mga bata araw-araw walang problema. Wag na po. Sa taekwondo class lang po ni Johan. Magkakaiba po kasi ng oras ang mga yan. At saka gusto rin po ni Johan na kayo ang sumama sa kanya sa taekwondo class. Request niya rin po. Napatingin siya sa apo niya habang abala ito sa paglalaro sa sala. Mabuti na lang, paborito siyang lolo ni Johan. Mabuti na lamang at may isa pa ring tao na gumugustong makasama siya. Naisip ni Ricardo na ganoon pala ang pakiramdam, na nandyan siya para sa isang bata. Hindi tulad noon na hindi niya nasubaybayang lumaki si Mariel. Dahil kahit na minahal niya naman si Marisol, may bahagi pa rin sa kanya noon na ibang mukha ang nakikita kapag nasa kama. Kaya mas pinili niyang palaging nasa barko, magtrabaho ng magtrabaho hanggang sa makaipon. Magkaroon ng maraming pera na wala siya noon. Magkaroon ng mga ari-arian. Pero kaiisip niya sa sariling puso, sa pusong uhaw na uhaw noon para sa isang tao. Huli na para makabawi pa siya kay Marisol. Huli na para mapagmasdan niya pa si Mariel na lumalaki. Kinabukasan, hindi na nagtagal sa higaan sa Ricardo. Parang may kakaibang sigla ang katawan niya na hindi niya maunawaan. Friday ngayon. Bulong ni Ricardo habang nagsusuot ng damit. Maingat niyang inayos ang polo niya. Medyo basa pa ang buhok niya dahil sa pagligo. Kahit 63 years old na siya, tuwid pa rin naman ang tindig niya. Matipuno pa rin at kaunti lang ang sumasakit sa katawan. Kaya malakas pa rin talaga ang energy ni Ricardo na makipagkulitan sa mga apo kapag bumibisita. Pagdating niya sa bahay ni Mariel, agad siyang sinalubong ni Johan. "Lola!" Sigaw nito, sabay yakap sa kanya. Napangiti si Ricardo at hinaplos ang buhok ng apo. Ready ka na ba sa taekwondo mo? Opo, may bago po akong kick. Proud na sabi ni Johan. Talaga? Aba baka ako naman ang sipain mo niyan. Biro pa ni Ricardo. Tumawa naman ang bata. Lumabas si Mariel mula sa kusina. "Salamat ulit ha?" Walang anuman. Sagot niya. Gusto ko rin naman na may gawin para sa aking mga apo. Saglit silang nagkatitigan. May kung anong gustong sabihin si Ricardo pero hindi niya yun masabi. Sa halip, ngumiti na lang siya at hinawakan ang kamay ni Johan. Tara na po. Sa biyahe, tahimik lang si Ricardo habang nakasakay sila sa tricycle. Tricycle lang dahil nasa talyer ang kanyang sasakyan. Si Johan naman walang tigil sa kwento sa tabi niya. Hindi natitinag kahit malakas ang ugong ng tricycle. Lolo, alam mo po ba si coach po, galit kapag mali ang stance? Ganun ba? Tugon ni Ricardo habang nakangiti. Opo, pero mabait naman po siya kapag tama ako. Napatingin si Ricardo sa apo. Napapaisip siya kung ganun din ba si Mariel noon. Makwento rin kayang klase ng bata? Masigla at parang hindi na uubusan ng energy. Hindi niya alam at yun ang masakit sa amang nagkulang katulad niya. Lolo? Nagising si Ricardo mula sa malalim na pag-iisip. Napasimangot ito. Nakikinig po ba kayo? Mukha naman pong hindi kayo nakikinig eh. Bahagya siyang natawa. Hindi Johan. Nakikinig ako. Sinasabi mo nga galit si coach kapag mali ang stance mo. Bumalik naman ang ngiti ng kanyang apo. Opo, pero hindi na ako napapagalitan. Magaling ka na kasi. Sabi niya sabay tapik sa balikat ng bata. Sa sandaling yon, pakiramdam ni Ricardo ay parang may nabubuong bagay sa pagitan nila ni Mariel. Isang relasyon na hindi niya nabigyan ng pagkakataon noon. Mas maaga silang pumunta roon. Naalala niya na may aasikasuhin pa siyang papeles para sa pensyon ng yumaong asawa. Kaya naman, mas inagahan nila. Alam naman yon ng kanyang apo, kaya matyaga lang itong naghintay. Abalang nanonood ng cartoons sa kanyang tabi. Lumapit siya sa guard. Boss, saan po kaya yung office ng pension dito? Tinuro ng guard ang direksyon. Sa second floor po, sir. Salamat.
Hawak niya ang kamay ng apo habang paakyat sila. Habang nasa office, nakikipag-usap siya roon, samantalang si Johan na natili lang na behave. Pagkatapos niyang asikasuhin ang papeles, bumaba na ulit sila sa lobby. Pumunta na sa kabilang building kung saan ang taekwondo class ng kanyang apo. Apo, galingan mo ha? Nakangiting sabi ni Ricardo. Pero umungot naman ito. Lolo, pwedeng wag muna po kayong manood. Sa labas na lang po kayo maghintay. Next time nyo na lang po ako panoorin. Hindi napigilang tumawa ni Ricardo. Nakala ko ba magaling ka na? Nagyayabang ka sa akin kanina. Napakamot naman si Johan. Kaya nga po, pero panoorin mo na lang po ako, Lolo, kapag magaling na ako. Please? Oo siya, sige. Sa labas ako maghihintay, hindi ako manunood. Pero nang nasa labas na siya, bahagya siyang sumilip sa pinto. Napangiti siya nang makita ang apo. Kinunan pa ni Ricardo ng larawan at maikling video para lang isend kay Mariel. Umupo na siya pero maya-maya'y nakaramdam siya ng pagkainip. Huminga siya ng malalim. Ano bang gagawin ko rito? Napatingin siya sa paligid hanggang sa narinig niya ang isang musika. Mahina sa una at parang nagmumula sa malayo. Napakunot ang noo ni Ricardo. Ano yun? Tumayo siya at bahagyang sumunod sa direksyon ng tunog. Habang papalapit siya, mas lumilinaw palalo ang himig ng tsa-tsa. At biglang may kung anong gumalaw sa loob ni Ricardo. Pagdating niya sa taas, bahagyang bumukas ang pintuan ng isang function hall. Sumilip siya at parang tila tumigil ang mundo niya. Napako ang mga mata niya sa mga taong sumasayaw. Pero sa isang tao lang tumigil ang paningin ni Ricardo. Sa babaeng matagal niya nang hindi nakikita. Isang babaeng nakapula na magaan ang galaw, masigla ang ngiti at parang hindi tinamaan ng panahon. Elena? Mahinang usal ni Ricardo. Parang biglang bumalik ang lahat. Ang kabataan niya, ang mga pangarap para sa kanila, mga gabing magkasama sila, ang mga sayaw na kanilang pinagsaluhan at ang mga pangakong hindi natupad. Napaatras si Ricardo at nagtago sa gilid ng pader nang muntik ng mapalingon sa direksyon niya si Elena. Mabilis ang tibok ng puso niya. Para siyang isang binata ulit na hindi niya mapigilan ang sariling damdamin. Siya talaga yun. Nauutal niyang sambit. Sumilip ulit sa Ricardo ng dahan-dahan. Nandun pa rin si Elena, umiikot sa sahig, nakangiti habang sumasabay sa musika. At pagkatapos ng maraming taon, naramdaman ulit ni Ricardo ang isang bagay na matagal na niyang inakalang nawala na. Nandoon ulit ang pagmamahal niya para kay Elena, kasing tindi pa rin gaya ng dati. Elena? Mahina niyang usal sa sarili. Napahawak siya sa dibdib. Hindi niya alam kung lalapit ba siya o tuluyang lalayo. Pero kung may malinaw man sa kanya ngayon, yun ay hindi na magiging pareho ang lahat matapos ang sandaling yon. Agad siyang bumalik pabalik sa hall kung nasaan ang kanyang apo na nagte-taekwondo. Parang may humahabol kay Ricardo, mga alaala na humahabol sa kanya simula pa noon. Hindi niya kayang manatili roon sa taas. Hindi niya kayang makita si Elena ng ganoon kalapit. Pero hindi rin niya kayang tanggapin na naroon lang ito, ilang hakbang lang ang layo mula sa kanya. Umupo si Ricardo sa parehong upuan kung saan siya naghihintay kanina. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Siya pa rin ang may kayang magdulot sa akin ng ganito. Tahimik lang siya ng ilang saglit. Pero sa loob-loob niya, magulong-magulo. Parang bumalik ulit ang intensidad ng pagmamahal na mayroon siya para kay Elena. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang tanda ko na. Bakit hanggang ngayon, ganito pa rin to para sa kanya? Hindi alam ni Ricardo kung galit ba siya, masaya o nasasaktan. Parang sabay-sabay ang lahat. Napatingin siya sa sahig pero hindi niya makita ang kasalukuyan. Ang nakikita niya, ang paa nila ni Elena noon na subasabay sa tugtog. Umiikot at tumatawa kapag nasa dalampasigan sila at sumasayaw para sa kanya.
Mahilig na talagang sumayaw noon pa. Mahina niyang sabi. Bigla niyang naalala ang unang beses na sumayaw sila. Isang simpleng barangay event kung saan tumakas pa noon si Elena sa yaya nito at mga magulang. Halatang hindi sanay noon si Elena, pero masaya ito sa bawat nagsasayaw na magkapareha. At si Ricardo, pakiramdam niya ay siya ang pinakamaswerteng lalaki dahil siya lang ang naisayaw ni Elena kahit ang totoo, naubos ang ilang buwang inipo niyang pera para lang makasigurado na siya lang ang isasayaw ni Elena. Napapikit si Ricardo. Lintik na buhay to. Hindi na makausad. Maya-maya'y napatingin siya sa mga glass window ng building. Nakikita niya si Elena na papalabas habang tumatawa. May kasamang dalawang babae na mukhang kaedad din nila. Masayang kwentuhan at buhay na buhay. Parang walang sakit, parang walang iniwang sugat. Pero si Ricardo, pakiramdam niya, binuksan ulit ang lahat. Hindi niya maintindihan kung bakit parang maiiyak siya. Buhay pa kasi tong damdamin ko para sa'yo, Elena. Lumipas man ang panahon, sa iba man tayo ikinasal, nandito ka pa rin sa malaking bahagi ng puso at pagkatao ko. Mahina niyang sabi. Hindi niya alam kung yun ba ang gusto niyang sabihin o kung yun lang talaga ang kaya niyang sabihin. Huling balita ni Ricardo, namatay na raw ang asawa nito. Walang naging anak at kinuha ng pamangkin papuntang Amerika nang tumanda na. Akala niya yun na. Akala niya hanggang alaala na lang si Elena. Pero ngayon, naroon ulit ito sa Pilipinas. Pinagtagpo ulit tayo. Pero bakit? Gusto niyang tumayo. Gusto niyang habulin. Gusto niyang tawagin ang pangalan nito. Pero hindi lumabas ang boses niya. Hindi niya kaya dahil alam naman ni Ricardo na may kasalanan siya. Malaking malaki ang kasalanan niya at kahit ilang taon pa ang lumipas, hindi yon nabubura. Pinanood niya na lang habang unti-unting lumalayo si Elena palabas ng gate hanggang sa tuluyan na itong nawala sa paningin niya. At parang may kung anong nawala ulit sa kanya. Lolo? Napalingon siya kay Johan. Lolo, ang galing ko po ngayon. Ngumiti si Ricardo, pilit na tinatago ang nararamdaman. Talaga? Ano bang ginawa mo? Nanalo po ako sa sparring namin. Wow, ang galing naman ng apo ko. Sabi niya, sabay buhat dito. Tumawa si Johan. Malakas pa po ang tuhod niyo, Lolo. Parang ang gaan ko po kapag binubuhat niyo ako. Sabi po ni Coach, pwede na daw po akong sumali sa competition. Eh di, lalo kang magaling yan. Lolo, manunood ka po ba? Eh oo naman. Sagot niya. Hindi kita palalagpasin. Ngumiti si Johan at yumakap sa kanya. At sa yakap na yon, kahit paano, bumalik siya sa kasalukuyan. Sa biyahe pa uwi, tahimik si Ricardo. Hindi katulad kanina, hindi siya makasabay sa kwento ni Johan. Paminsan-minsan, tumutugon lang siya ng maiikling mga salita. Pero ang isip niya ay nasa ibang lugar. Pagdating nila sa bahay, agad silang sinalubong ni Mariel. "Oh, kumusta?" tanong nito. Nanalo po ako. Agad na sigaw ni Johan. "Talaga? Wow, good job!" sabi ni Mariel sabay halik sa anak. Napatingin si Mariel kay Ricardo. Napansin agad siya nito. "Pa, okay lang po ba kayo?" Bahagyang napakunot ang noon ni Ricardo. Oo, ayos lang." Hindi kumbinsido si Mariel. "Parang ang tahimik niyo po kasi." Umupo si Ricardo sa sofa. Pagod lang siguro, anak. Pero sa loob-loob niya, hindi yun pagod. Hindi niya kayang ipaliwanag. Paano niya sasabihin na nakita niya ang babaeng iniwan niya para rito at para sa nanay nito noon? Na hanggang ngayon, dala-dala pa rin niya yun. Na kahit may asawa na siya noon, may parte sa kanya na hindi kailanman nakaalis kay Elena. Hindi niya kayang sabihin yon sa anak niya. Hindi niya kayang sirain ang imahe ng sarili niya bilang ama. Kahit alam niyang hindi naman talaga siya naging mabuting ama. Habang naglalaro ang mga bata, tahimik lang si Ricardo sa isang sulok. Napapatingin siya sa kawalan hanggang sa may maramdaman siyang presensya sa tabi niya. "Pa?" Umupo si Mariel sa kanyang tabi. "Sigurado po ba kayo na okay lang kayo?"
Napabuntong hininga si Ricardo. Oo, ayos lang. Tiningnan siya ni Mariel. At least ngayon, mas madalas na kayo rito. Mas okay na rin kaysa mag-isa kayo sa bahay. Napatingin sa Ricardo sa kanyang anak. May kung anong kumurot sa puso niya. Mariel, Mahina niyang tawag. Po? Saglit siyang natahimik. Gusto niyang humingi ng tawad. Gusto niyang sabihin na pasensya na kung wala siya noong bata pa ito. Pero hindi niya alam kung paano. Kaya ang nasabi niya na lang, salamat nagtaka si Mariel. Para saan po? sa pagtanggap sa akin dito, sa mga bata, sa lahat. Ngumiti si Mariel. Panaman tatay ko po kayo. Hindi po tayo gaanong close pero tatay pa rin po kita. Dito na po kayo mag-dinner. Hindi na. Uuwi na lang ako. Pa, putol ni Mariel. Minsan lang naman po. Bahagya siyang natahimik. Hindi siya sanay na pinipigilan. Hindi siya sanay na inaanyayahan siya ng mismong anak. Bahagyang ngumiti si Mariel. Pwede rin po kayong matulog dito. May isa pa po kaming kwarto. Doon po natutulog ang in-laws ko kapag nandito sila. Parang may biglang sumikip sa dibdib niya. Hindi na siya kailangan ng anak niya. Noong tumanda, natutong mag-isa. Nang magkaroon ng mabuting asawa, hindi na kailangan ng ama na magpoprotekta. Kaya para sa kanya, napakalaking bagay na tila gusto na siyang makasama ni Mariel. Sigurado ka? Tanong na Ricardo. Tumango si Mariel. Opo, napangiti siya. Sige. Dito na lang ako kakain at matutulog. Bukas na ako uuwi. Habang nagdi-dinner sila, masigla ang mga bata. Kwento ng kwento si Johan. Si Yana at si Yasmin nagtatalo na naman. At si Mariel abala sa pag-aasikaso sa mga bata at sa asawa nitong si Ryan. Si Ricardo, tahimik na nakatingin sa mga ito. Ganoon pala ang pakiramdam ng may pamilya. Hindi barko, dagat, at katahimikan ng kaharap. Napangiti siya ng mapait. Hindi niya man lang naibigay kina Marisol at Mariel ang isang masayang normal na pamilya. Mas ginusto niya kasing nasa barko na lang palagi para mapigilan ang sarili na may maalala o bumalik-balik para lang makita si Elena. Habang umunguya siya, tila nawalan siya ng gana. Napansin yon ni Mariel. Pa, hindi niyo po ba gusto ang ulam? Napatingin siya rito. Hindi. Masarap. Sigurado po kayo? Tumango siya, pero alam niyang hindi pagkain ang problema, kundi ang puso niyang parang nagwawala na naman dahil sa labis na pangungulila. Kinabukasan, hindi niya mapigilan ang sarili na bumalik sa alaala ng kahapon. Napabuntong hininga siya. Dapat bang lumapit ako sa kanya? O hayaan ko na lang ulit tulad ng ginawa ko noon? Napapikit siya sandali. Matanda na kami. Lumipas na ang panahon. Baka naman kahit paano maging okay kami gaya ng dati. Paglabas niya ng kwarto, nadatnan niya si Mariel sa kusina. Pa, ang aga niyo naman pong nagising, sabi nito habang nagtitimpla ng kape. Ngumiti si Ricardo. Sanay na. Mag-almusal muna po kayo bago umuwi, alok ni Mariel. Salamat. Pagkatapos kumain, umalis na rin naman siya. Pumunta siya sa bahay at nagpakain ng mga hayop niya roon. Naglinis din pagkatapos ay naligo at nagbihis ng maayos. Habang nasa biyahe, magulo pa rin ang isipan ni Ricardo. Pupunta ako pero para saan? Hindi niya rin naman masagot. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya kapag nakita niya ulit si Elena. Hindi niya alam kung may karapatan pa ba siya. Pero hindi na siya mapakali. Parang sasabog ang dibdib niya kung hindi niya ito makakausap. Pagdating niya sa building, pareho pa rin ang eksena. Umakyat siya sa function hall. Dahan-dahan siyang umakyat. Mas kabado na siya kaysa kahapon. Mas mabigat ang bawat hakbang. Pagdating niya sa pintuan, bahagya siyang sumilip. Nakita niya ulit si Elena. Nakasuot ito ngayon ng simpleng blouse at slacks. Pero hindi pa rin nawawala ang dating. Sumasayaw ulit ito. Napahawak si Ricardo sa pader. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakatingin. Hindi niya alam kung ilang beses niyang gustong lumapit
pero hindi siya gumalaw. Hanggang sa matapos ang tugtog, hanggang sa unti-unting tumigil ang mga tao, hanggang sa magpalakpakan. At si Elena ngumiti ng matamis gaya ng dati. Agad siyang napaatras nang magsimulang lumabas ang mga tao. Hindi niya kayang makita siya ng harapan. Mabilis siyang bumaba. Hindi na. Bulong ni Ricardo. Hindi na ako tatakas. Pero tumatakbo pa rin ang mga paa niya. Dahil kahit anong sabihin niya sa kanyang sarili, naduduwag pa rin talaga siya. Nakarating siya sa labas ng building at agad na sumakay sa kanyang sasakyan. Huminga siya ng malalim. Kinakabahan pa rin ako sa kanya. Maya-maya'y lumabas si Elena. Papalapit sa kalsada at sumakay ng tricycle. Bahagya siyang napangiti. Kahit na mayaman siya, nananatili pa rin talagang simple. Hindi niya alam kung tama ba ang ginagawa niya, pero sinundan niya ang tricycle. Habang nasa biyahe, hindi niya mapigilan ang sarili niyang mag-isip. Ano bang sasabihin ko? Sorry, kumusta ka? Miss na kita. Napailing agad si Ricardo. Wala na akong karapatan sa kahit alin doon. Tumigil ang tricycle sa isang bahay ni Elena. Simple lang yon pero maganda. Mukhang lumipat siya sa mas simpleng bahay. Sa bagay, kahit ako rin naman, mas ginusto na rin ang maliit na bahay nung tumanda. Nung wala akong magawa, pinag-iba ko ang bahay ko. Nagpatayo ng maliit at mas binigyan ng lugar ang mga hayop at pananim ko. Huminto si Ricardo sa medyo malayo. Pinatay niya ang makina. Ang tagal niyang nanatili doon. Parang kung hindi niya gagawin ngayon, hindi na niya magagawa pa kailanman. Bumaba siya ng sasakyan. Mabigat ang bawat hakbang papunta sa gate, papunta sa nakaraan. Pagdating ni Ricardo sa harap ng gate, nakita niya si Elena na papasok pa lang. Elena! Huminto si Elena. Dahan-dahan itong lumingon at doon nagtagpo ang kanilang mga mata. Anong kailangan mo? Malamig na tanong ni Elena. Natigilan si Ricardo. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Napadaan ako dahil baka hindi mo na ako naaalala. Ako si... Kilala kita, putol ni Elena. Hindi kita nakalimutan. May bahagyang pag-asa na sumilay sa dibdib ni Ricardo. Pero agad din yung nawala sa sunod na sinabi nito. Pero hindi ibig sabihin nun, may karapatan ka pang lumapit sa akin. Mariing sambit ni Elena. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Elena, gusto ko lang... Ano? Tanong nito, malamig pa rin ang boses. Ano ba ang gusto mong sabihin? Gusto ko lang makausap ka. Tumawa ng mapait si Elena. Pagkatapos ng ilang taon, napayuko si Ricardo. Pasensya na. Pasensya? Ulit ni Elena. Iyon lang? Gusto niyang magsalita. Gusto niyang magpaliwanag. Pero wala siyang mahanap na salita. Dahil alam niyang tama si Elena. Yun lang ba talaga ang kaya niyang ibigay? Matanda na tayo, pero kinamumuhian pa rin kita. Biglang sabi ni Elena. Napahigpit ang hawak ni Ricardo sa gate. Elena, tumigil ka. Putol nito. At huwag mo nang banggitin ang pangalan ko na parang may karapatan ka pa. Parang sinaksak ang dibdib niya. Hindi na ako yung babaeng iniwan mo, dugtong ni Elena. At hindi na rin kita kailangan. Nanginginig ang kamay ni Ricardo. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kung lalapit ba siya o lalayo. Gusto ko lang bumawi. Mahina niyang usal. Natawa ulit si Elena. Bumawi? Sa anong paraan? Ibabalik mo ang mga taon na nawala? Bakit? Mabubura mo ba ang sakit na dinulot mo sa akin? Hindi siya makasagot. Hindi niya kaya. Parang may humahawak ng mahigpit sa puso niya. Hanggang ngayon, galit pa rin sa kanya si Elena. Umuwi ka na, sabi ni Elena. Wala ka ng lugar dito. At bago pa siya makapagsalita, malakas nitong isinira ang gate. Napaatras si Ricardo. Parang sinampal ang buong pagkatao niya. Dahan-dahan siyang tumalikod, bumalik sa sasakyan at tumitig sa kawalan. Hindi siya agad umalis.
Hindi niya kayang paandarin ang sasakyan. Parang may kung anong nabasag sa loob ni Ricardo gaya dati. Ganito palang balik ng nakaraan. Mahina niyang sambit. Hindi para itama, kundi para ipaalala kung gaano kalaki ang pagkakamali mo. Napapikit na lang si Ricardo. Dinadama ang galit ni Elena para sa kanya. Hindi siya makatulog kinagabihan. Nakahiga si Ricardo sa kama. Nakatingin sa kisame, pero parang hindi niya yun nakikita. Paulit-ulit sa isip niya ang eksena kanina. Ang malamig na tingin ni Elena. Ang boses nitong walang kahit anong lambing. At ang malakas na pagsara ng gate na tila nagmarka ng tuluyang pagtatapos ng kung anumang natira sa pagitan nila. Napabuntong hininga siya at napapikit. Pero mas lalong luminaw ang imahe ni Elena sa isip niya. Galit pa rin siya. Bulong niya sa sarili. Umikot si Ricardo sa kama. Hindi talaga siya mapakali. Hindi na siguro mawawala yon. Galit siya dahil nakabuntis ako ng iba. Pero matanda na kami. Gaano pa katagal ang meron ako. Napahawak siya sa dibdib niya. Hindi ko pwedeng iwan to na ganito. Hindi pwedeng hanggang dito na lang. Nagalit siya sa akin. Umupo siya sa kama. Hindi na siya babalik sa dati. Hindi na siya tatakbo. Hindi na siya magtatago. Kailangan makahingi ako ng tawad sa kanya. Wala na akong pinagsisisihan dahil naging anak ko naman si Mariel. Pero pakiramdam ko, kaya kami pinagtagpo ulit ay dahil binibigyan pa kami ng pagkakataon na mapag-usapan ang mga nangyari noon. Bulong niya sa hangin. Kinabukasan, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Pagkatapos magpakain ng mga hayop, maglinis at magdilig ng mga pananim, diretso siyang bumalik sa building. Pagdating niya sa function hall, bahagya siyang sumilip. Nandun ulit ang mga sumasayaw. Pero wala roon si Elena. Walang mga matatanda. Nandun ang mga mas bata na mukhang nakaschedule para sa araw na yon. Sir, may kailangan po kayo? Tanong ng isang babae na halos nasa mid-20s. Ako sana, gusto ko sanang magtanong. Ngumiti ang babae. Sige po. Paano po ba sumali dito sa ballroom class? Napangiti ito. Gusto niyo pong mag-enroll? Napakamot si Ricardo sa ulo. Oo. Kung pwede pa, sana ang ganito katanda. Tumango ang babae. Ayos lang po yun. Open po kami for all ages. Mukhang okay pa naman po kayo, hindi ba? Any bad health records? Napabuntong hininga siya ng bahagya. Wala naman, malakas pa ako. May monthly check-up ako palagi. Tumango naman ito. Ako po si Morga, ang dance instructor dito. Ricardo. Sagot niya at inabot ang kamay. Napatingin si Ricardo sa paligid. Parang puro bata yata ang nandito ngayon. Ngumiti si Morga. Opo, karamihan po. Pero may ilan din pong older students minsan. Hindi po issue ang edad dito. And based po talaga sa schedule. Kada araw, iba-iba po ang tinuturuan namin kasi by batch po sila. Sa akin po mga older student na mga lolo at lola na talaga. Kaya dun ko po kayo isasama na class. Tahimik si Ricardo na sumunod sa may reception area. Doon may pina-fill up sa kanyang form. Gusto niyang tanungin kung makakasama niya ba sa klase si Elena. Pero hindi niya ginawa. Kapag nag-start na po kayo ng class, marami po kayong makikilala since part ng ballroom ang socializing. May ipapares din po kasi kayo kung kani-kanino. Pero syempre sa newbie category ko po muna kayo ilalagay. Bale, 3 po yan. Beginner class, intermediate group, and advanced dancers. Kapag nakaabot na po kayo sa advanced dancers, mabibigyan na po namin kayo ng recognition. Then, babalik-balik na lang po dito if gusto nyo po kasi yung ibang matatanda po rito, ginagawa na lang din exercise ang pagsasayaw. Napangiti na lang si Ricardo. Magaling si Elena. Marahil ay nasa intermediate group na ito o advanced dancers. Medyo nahiya tuloy siya. Sayaw lang sa barangay ang alam niya. Sir, bakit niyo po gustong mag-aral ng ballroom? Tanong ni Morga. Natigilan siya. Hindi niya agad masagot. Paano niya sasabihin na para sa isang babae? Gusto ko lang matuto. Sagot na lang ni Ricardo. Siya nga pala,
Nasabi mo na sa beginner class ako, ibig sabihin, mga bago pa lang din ang makakasama ko. Yes po, sagot ni Marga. Pero since maliit lang po ang group ng older students po namin, sinasabay na po namin sa time ang mga nasa intermediate group at advanced dancers. Iba-iba po ang may hawak na instructor pero sa isang hall pa rin po, na parang may kanya-kanyang mundo rin po. Malaki naman po itong function hall. Isa pa, mas gusto po kasi ng old students natin ng socializing. Napangiti si Ricardo. Kung ganun, tuwing pupunta siya, makikita niya pa rin si Elena. Sana ay kapag nakita niya, huwag na lang siyang itaboy. Hindi niya alam ang gagawin kung itataboy siya ulit. Napatingin siya ulit sa dance floor, sa mga taong umiikot, sa musika. Talagang gagawin niya yon para kahit papaano ay mapalapit kay Elena. Unang araw niya sa klase, at pakiramdam ni Ricardo, para siyang batang muling isinabak sa isang bagay na hindi niya kabisado. Nakatayo siya sa gilid ng dance floor, hawak ang sariling kamay at pilit pinapakalma ang sarili habang pinapanood ang ibang nagsisimula na ring mag-practice. Relax lang po si Ricardo, sabi ni Marga. Nakangiti habang inaayos ang pwesto ng mga beginner. Basic steps lang muna tayo ngayon, huwag po kayong kabahan. Napangiti si Ricardo ng pilit. Sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay lahat ng mata ay nasa kanya. Napatingin siya sa paligid. May dalawang babae na mukhang nasa 50s na. May isang lalaki na medyo mas matanda pa sa kanya. Okay everyone, masiglang announce ni Marga. Start tayo sa basic cha-cha steps. 5, 6, 7, go! Tumugtog ang musika. At doon nagsimula ang kalbaryo ni Ricardo. Step, side, close, ulit ni Marga. Sinubukan niyang sumabay, pero matigas ang katawan niya. Mabigat ang kanyang mga paa. At ilang beses niyang natapakan ang sarili niyang sapatos. Aray! Mahina niyang reklamo. Napakamot siya sa ulo. Hindi talaga para sa akin to. Sir, okay lang po yan. Lumapit si Marga. Normal lang po yan sa first day. Masasanay din po kayo. Kailangan lang ng practice. Habang nagpapatuloy ang klase, sinubukan niyang mag-focus. Pero kahit anong pilit niya, may hinahanap ang kanyang mga mata. At alam niya kung sino yon. Napalingon siya sa pintuan. Wala pa siya. Mamaya pa siguro darating. Napabuntong hininga si Ricardo. Hindi niya alam kung dapat ba siyang malungkot o gumaan ang pakiramdam. Pero bago pa siya makapag-isip, may narinig siyang pagbukas ng pinto. Napatingin sa Ricardo. At doon, para siyang napako sa kinatatayuan niya. Pumasok na si Elena. May dalang maliit na bag. Nakasuot ng simpleng damit pero dala pa rin ang parehong presensya na hindi niya makalimutan. Napanganga si Ricardo. Dumating na siya. Hindi pa siya napapansin. Abala si Elena sa pakikipag-usap sa isang kasamang babae. Tumatawa ito, hindi tulad kahapon na malamig sa kanya. Napahigpit ang hawak ni Ricardo sa sarili niyang kamay. Hindi niya namalayan na natigilan na pala siya sa paggalaw. Sir Ricardo, tawag ni Marga. Nagising siya sa pagkabangha kay Elena. Oo. Step po tayo ulit, sabi nito. Oo. Pero nahihirapan na siyang mag-focus dahil habang sinusubukan niyang sumabay, may pakiramdam siyang may nakatingin sa kanya. Kaya unti-unti siyang napalingon. At tama nga siya. Si Elena nakatingin sa kanya. At hindi yon simpleng tingin. Medyo masama at matalim pa nga. Napalunok si Ricardo. Agad niyang iniwas ang tingin. Ayaw niya talaga sa akin. Lumipas ang oras, unti-unti nang nasanay ang katawan niya. Kahit papaano, nakakasabay na si Ricardo sa basic. Hindi niya nagaanong natatapakan ang sarili niya. Very good, Sir Ricardo, sabi ni Marga. May improvement po. Napangiti siya ng bahagya. Salamat. Pero ang totoo, hindi niya iniisip ang improvement. Ang iniisip niya ang bawat sulyap ni Elena. Tuwing lilingon siya, nandoon ito at nakatingin ng may halong galit. Okay, everyone, masiglang sabi ni Marga. Group performance muna tayo. Per group, ipapakita ninyo po ang natutunan ninyo. Napakunot ang noo ni Ricardo.
Performance? Sir, kasama po kayo sa Group 3, sabi ni Morga. Okay. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Kaya ko ba to? Habang isa-isang nagpapakita ang mga grupo nanonood sa Ricardo. May ilan na magaling, may ilan na sablay, pero masaya ang lahat. Hanggang sa may isang grupo na lumabas, intermediate, at kasama roon si Elena. Napatingin sa Ricardo, parang hindi siya makahinga. Habang tumutugtog ang musika, sumayaw lang si Elena. Ang graceful niya pa ring sumayaw. At doon, parang nawala ng kulay ang paligid. Lahat ng tao parang naglaho. Si Elena lang ang nakikita niya. Magaan gumalaw at napakaganda. Parang hindi tumanda. Napangiti sa Ricardo nang hindi namamalayan. Pero kasabay nun, may kirot din siyang naramdaman. Natapos ang performance at nagkaroon ng palakpakan. Pero si Ricardo, tahimik lang habang nakatulala. Group 3! Tawag ni Morga. Nagising siya sa pagkatulala. Kami na. Pumwesto siya ng kinakabahan. 5, 6, 7? Tumugtog ang musika. Sinubukan niyang sumabay. May sablay, mga mali, pero tinuloy niya. Hindi na siya tumingin muna kay Elena at baka bumagsak pa siya roon sa sobrang distracted. Pagkatapos ng performances, pinapila silang lahat. Okay, beginners, sabi ni Morga. Magpapakilala po tayo isa-isa. Nagkatinginan ang mga participants. May halong hiya at excitement. Isa-isa silang nagpakilala. At habang isa-isa silang nag-aabot ng kamay, naroon si Ricardo at naghihintay. Napansin niyang papalapit na si Elena sa linya. Biglang tumuwid ang kanyang tindig. Sunod-sunod nitong kinakamayan ng iba. Ngumingiti ng kaunti pero nang siya na, bigla siyang nilagpasan. Parang wala lang si Ricardo. Parang hindi siya nakita. Parang hangin lang siya. Hoy, Elena! Tawag ng isang matandang babae na mukhang kaibigan ni Elena. May nakalimutan ka yata. Napalingon si Elena. Aha? Siya! Sabay turo kay Ricardo. Hindi mo kinamayan. Sandaling natahimik ang paligid. Napatingin ang lahat sa kanila ni Elena. Parang hindi na siya humihinga nang bumalik sa harap niya si Elena. Napansin ni Ricardo ang bahagyang pag-igting ng panga nito. Ayaw ni Elena. Malinaw yon sa kanyang mga mata. Elena, malamig nitong sabi at inabot ang kamay. Sandali siyang natigilan. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay nito. At nang magdikit ang balat nila, para siyang kinokuryente gaya lang ng dati. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ricardo. Nanlambot ang mga tuhod niya. Parang bumalik ang lahat ng alaala sa isang iglap. Ang unang hawak, unang sayaw at unang pag-ibig. Napatingin siya sa mukha ni Elena. Ricardo! Pero agad nitong binawi ang kamay. Mabilis at parang napaso sa kanya. Pero kahit ganon, isang hawak lang at parang buhay na ulit ang puso ni Ricardo. Sa pagkakataong yon, hindi na niya kailangang itanong kung bakit siya naroon. Dahil alam na niya na hindi lang para sa kapatawaran, kundi dahil hindi pa rin siya handang pakawalan sa Elena sa kanyang puso. Isang araw, matapos ang klase nila, habang unti-unting nagliligpit ang mga tao sa function hall, may narinig si Ricardo na tawanan mula sa isang grupo ng matatandang kasali rin sa klase. Oy, kain muna tayo sa labas! Aya ng isang babae na kilala niya sa pangalan na si Tessie. Nakakapagod din tong practice ah. Oo nga, sagot ng isa pa. Ako rin, gutom na. Napatingin sa Ricardo sa mga ito. Nasa iisang grupo sila ng mas nakatatandang estudyante. Mga nasa edad 50 pataas. Karamihan ay byuda at byudo na rin. Sumama kaya ako? Hindi siya sanay. Hindi siya sanay makihalubilo. Pero naalala niya ang sinabi ni Morga. Part ng ballroom ang socializing. At higit sa lahat, nandun si Elena. Gagawin niya lahat para muling mapalapit dito. Nakatayo ito sa gilid. Kausap ang dalawang kaibigan. Tila nagdadalawang isip kung sasama rin. Hoy, Ricardo! Tawag ni Tessie. Sama ka na sa amin, kakain! Napangiti siya ng bahagya.
Sige. Napatingin agad si Elena. At gaya ng inaasahan niya, may bahagyang iritasyon sa mukha nito. Pero hindi na ito nagsalita, kaya bahagya na lang siyang nagpigil ng ngiti. Naglakad sila papunta sa isang malapit na kainan. Hindi naman sosyal, isang simpleng restaurant lang na may mahabang mesa. Umupo sila sa isa't isa. At napansin ni Ricardo, bakante ang upuan sa tabi ni Elena. Napahinto siya sandali. Uupo ba ako? Nararamdaman niya ang kaba. Pero hindi na siya umatras. Dahan-dahan siyang umupo sa tabi nito. Agad siyang sinulyapan ni Elena. Matigas ang tingin nito sa kanya. Bayan? Napangiti na lang ng pigil si Ricardo. Naalala niya na noon pa man, mas lalo siyang nahuhulog kay Elena kapag nagtataray. Kaya okay lang sa kanya na tarayan nito. Dumating ang pagkain, may mga ulam sa gitna. Sinigang, pritong isda, adobo at gulay. Nag-abutan ng plato ang lahat. Masigla din ang kwentuhan. Napangiti si Ricardo. Tahimik lang siyang naghihintay hanggang sa unti-unting nagsandok ang lahat. At napansin niya, hindi pa kumukuha si Elena. Bahagya itong nakatingin sa pagkain, tila nag-iisip kung ano ang uunahin. Napatingin si Ricardo rito. Bahagya siyang yumuko at bumulong. Anong gusto mo? Napalingon si Elena sa kanya at may gulat sa mukha nito. Ano? Anong gusto mong ulam? Ulit niya ng mas mahina. Napakunot ang noo ni Elena. Hindi kailangan. Pero hindi na pinatapos ni Ricardo. Maingat niyang kinuha ang sandok. Nilagyan ng plato nito ng kaunting sinigang, kaunting gulay at isda. Hindi ko kailangan yan, malamig na sabi ni Elena. Pero hindi siya tumigil. Dati gusto mo to, hindi ba? Yung pinagsisilbihan kita. Sandaling natahimik si Elena. Napatingin ito sa plato. Nang siya naman ang magsandok para sa sarili, napansin niyang tumahimik ang mesa. May ilang nakatingin sa kanila. May halong pagtataka at mga nakanganga. Oy, Sabi ng isang lalaki. magkakilala ba kayo? Napatingin sa Ricardo. At bago pa siya makapagsalita, sumagot na si Elena. Hindi. Napatahimik si Ricardo. Parang may kumurot sa dibdib niya. Pero ngumiti lang siya ng bahagya. Tumawa naman si Tessie. Nako, pinagsisilbihan mo yan. Sa bagay, si Elena pa naman ang pinakamaganda sa klase natin. Napatingin ang lahat kay Elena. Oy, totoo. Sabi ng isa. Hanggang ngayon, dalaga pa rin ang dating. Byuda ng magandang maganda. At ikaw naman, Ricardo? Tanong ng isa. Nasaan ang asawa mo? Napatingin siya rito. Byudo na rin. May isang anak ako at 3 na ang aking apo. Kung ano-ano pang pinagkwentuhan nilang matatanda. Pero si Ricardo, madalas ay napapatingin kay Elena na tahimik na kumakain. Pagkatapos kumain, nagkayayaan na silang umuwi. Mag-tricycle na lang tayo, sabi ng isa. Hatid ko na kayo. Biglang sabi ni Ricardo. Napatingin ang lahat. Talaga? Tanong ni Tessie. Oo. Sagot niya. Kasya naman siguro. Van ang dala ko ngayon. Nagtinginan ang mga ito at agad na pumayag. Napangiti si Ricardo. Napatingin siya kay Elena at bahagya itong nag-alangan. Pero dahil nahila na ng mga kaibigan, wala itong nagawa kundi ang sumama. Lihim na lang siyang napangiti. Pagdating sa sasakyan, nagsiksikan ang mga babae at lalaki sa likod. Tara! Kasya pa! Oy, ikaw dyan! Napatawa si Ricardo sa daldal ng mga ito. At napansin niya si Elena nagdadalawang isip. Mukhang gustong sumakay sa likod pero puno na. Sa harap ka na, Elena! Sabi ng isa. Napabuntong hininga si Elena. Wala itong choice kundi ang umupo sa front seat sa tabi niya. Napangiti ng bahagya si Ricardo. Nang makasakay, naririnig niya ang tawanan sa likod at kwentuhan. Pero siya ay nakatuon sa presensya sa tabi niya. Seatbelt, sabi ni Ricardo. Hindi sumagot si Elena. Hindi gumalaw.
Kaya siya na ang umabot sa seatbelt nito. Bahagyang tumigas ang katawan ni Elena pero hindi ito umiwas. At nang maikabit niya, saglit na nagdikit ang mga kamay nila. At muli, parang may kuryenteng dumaloy kay Ricardo. Napasinghap ang isa sa likod. Ay, nakakakilig kahit matanda na. Hoy, anong kalandian yan? Napailing si Ricardo. Seatbelt lang yun. Bakit siya lang, Ricardo? Kami rin. Mamamatay kapag hindi nag-seatbelt. Natawa na lang siya sa mga ito. Alam nyo, magsabi nga kayo ng totoo. Nung una pa lang, sa dance class pa namin napapansin na may tensyon. May nakaraan ba kayo? Tanong ng isa sa likod. Natahimik ang lahat. Walang sumagot sa kanila ni Elena. Hanggang sa nagsalita ito. Dati ko siyang nobyo. Biglang sabi ni Elena. Diretso at walang paligoy-ligoy. Napatingin si Ricardo at nagulat. Hindi niya inaasahan na sasabihin nito yon. Talaga? Sabay-sabay na sabi ng mga kasama nila. Ay, grabe! Sabi ni Tessie. Kwento naman dyan! Napangiti ang iba. Biglang naging interesado. At sa loob ng sasakyan, biglang sila ang naging sentro ng usapan. Tumahimik si Ricardo, habang si Elena diretsong nakatingin sa labas. Bakit kayo naghiwalay? Tanong ng isa pa nilang kasama. Niloko niya ako, sagot ni Elena. Parang kutsilyo yun sa kanya. Natahimik ang lahat. Napahigpit ang hawak na Ricardo sa manibela. At nakabunti siya ng iba. Dugtong pa ni Elena. Pinanagutan niya yon at nagpakasal siya sa iba. Mas lalong natahimik ang sasakyan. Wala nang tumawa. Wala nang nagbiro. Tahimik lang siyang nagmaneho. Habang ang nakaraan, unti-unting inilalantad sa harap ng iba. Huli niyang hinatid si Elena. Isa-isa nang bumaba ang mga kasama nila. May nagpasalamat, may nagbiro pa, pero hindi na yun masyadong narinig ni Ricardo. Ang buong atensyon niya ay nasa babaeng katabi niya, na ngayon ay tahimik na nakatingin sa bintana habang papalapit sila sa bahay nito. Dito na lang, malamig na sabi ni Elena. Huminto si Ricardo sa tapat ng gate. Dahan-dahang tinanggal ni Elena ang seatbelt. Narinig ni Ricardo ang mahinang click at parang may kasabay na pumutok sa dibdib niya. Bumaba si Elena nang hindi tumitingin sa kanya, kaya bumaba rin siya. Elena, Hindi pa man siya nakakalapit, bigla itong humarap sa kanya. Ano na naman to? Bakit ka nandito? Bakit nag-enroll ka ron? Ano ba ang gusto mo sa akin? Natigilan siya. Alam niyang darating ang sandaling yon, pero hindi siya handa. gusto ko lang... Ano ang gusto mo? Putol ni Elena. Mas matalim na ang boses. Ano bang akala mo, Ricardo? Na porke nakita mo ulit ako pwede ka nang bumalik sa buhay ko. Napayuko si Ricardo. Hindi. Hindi? Ulit ni Elena. Ano? Bakit ka sumali sa klase? Bakit ka sumasama kung saan ako pumupunta? Natahimik si Ricardo. Hindi siya makasagot agad. Dahil alam niya, tama ang mga tanong nito. Lahat ng kilos niya para lang dito. Para muling mapalapit sa babaeng mahal niya mula noon hanggang ngayon. Sumagot ka! Sigaw ni Elena. Napapikit si Ricardo. Gusto kong humingi ng tawad. Humingi ng pagkakataon. Para saan pa? Bulalas nito sa kanya. Bakit? Noong kailangan kita, nasaan ka? Nasaan ka nung ako lang mag-isa? Nasaan ka nung iniwan mo ako? Nung pinili mong panagutan ng ibang babae dahil nabuntis mo? Napahigpit ang kamao ni Ricardo. Hindi ka man lang lumingon, dagdag ni Elena. Hindi ka man lang nagtanong kung kumusta na ako. Nanginginig na ang mga kamay nito. Alam mo ba? Alam mo ba kung gaano kahirap yun? Bakit ka nandito ngayon? Napalunok sa Ricardo. Ihingi ako ng tawad. Alam kong huli na. Alam kong wala akong karapatan pero gagawin ko pa rin. Patawad.
Para saan pa? Para saan pa ang tawad mo? Ibabalik ba niya ng lahat? Hindi mo alam kung anong iniwan mo sa akin, kung anong nawala sa akin. Nakunan ako, Ricardo. Napako si Ricardo. Parang tumigil ang tibok ng puso niya. Ano? Nakunan ako, ulit ni Elena habang garal-gal ang boses. Nung pinagbubuntis ko ang anak natin, nakunan ako. Parang binagsakan siya ng langit. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makahinga. Hindi mo alam, di ba? Mapait na tumawa si Elena. Siyempre hindi. Wala ka naman noon. Buntis na ako. Buntis ako nung unang umalis ka para magtrabaho sa barko. Sasabihin ko sana sa'yo pagbalik mo. Napahawak si Ricardo sa ulo niya. Pero bago ka pa bumalik, nakuna na ako. Sobrang sakit na mawala ng anak. Nanginginig ang boses ni Elena. Gusto kong sabihin sa'yo. Gusto kong damayan mo ako pero hindi. Durog na nga ako. Mas dinikdik mo pa itong puso ko. Kasi ano? Kasi nakita ko kayo ni Marisol sa kama mo. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin yon. Nawala ng anak natin. Niloko mo pa ako ng ganun. Lasing ako nun. Parang sinaksak siya ulit ng paulit-ulit. Pero naging pagbubuntis mo, bakit hindi mo sinabi? Hindi ko na sinabi. Para saan pa? Wala ka namang kwenta. Manloloko ka. Napayuko si Ricardo. Luha na ang tumutulo sa mga mata niya. Napahawak sa Ricardo sa kanyang dibdib. Masisisi mo ba ako? Naglasing ako dahil nasaktan mo ako. Nasamantala yun ni Marisol kasi akala ko siya ikaw. Hanggang sa nabuntis ko siya. Elena, pagbaba ko umuwi ako para sa'yo. Umuwi ako para lang makita kang nakikipaghalikan sa lalaking nirereto at gusto ng matapobre mong pamilya para sa'yo. Akala mo, niloko kita, tuloy ni Elena. Dahil sa lalaking nirereto sa akin, siya ang humalik sa akin at itinulak ko siya. Sinabi ko sa'yo noon, pero hindi ka nakinig kasi makitid ang utak mo at nagpalamon ka sa galit at selos mo. Mas pinili mong magalit kaysa makinig. Umawang ang bibig ni Ricardo habang umiiyak. Hindi na siya makasagot. Kung masakit na hindi niya nakatuluyan si Elena, mas masakit na malamang nagkaroon pala sila ng anak. Sumubo ka ng iba, dugtong nito. Ako, magselos man ako, hindi ako susubok ng iba. Hindi ko ikakama ang iba. Pero ikaw, ginawa mo at binuntis mo pa at iniwan mo ako. Napaluha siya ng tuluyan. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Wala kang alam, sagot ni Elena. Dahil hindi mo piniling alamin. Noon hanggang ngayon, walang kwenta ka pa rin, Ricardo. Parang bawat salita ay may dalang kutsilyo sa kanya. Hanggang sa tumalikod si Elena at naglakad papasok ng gate. Elena! Tawag ni Ricardo at sumunod agad dito. Ano ba? Sigaw nito nang nasa bakuran na sila. Umalis ka na! Pero kahit nakapasok na sa bahay si Elena, hindi pa rin umalis si Ricardo. Nakatayo siya sa labas at parang naubusan siya ng lakas. May anak sana kami, bulong niya. Napahawak siya sa haligi ng bahay at doon unti-unting bumigay ang tuhod niya. Tuluyan siyang napaluhod. Diyos ko, umiiyak niyang sabi. Hindi niya alam kung nalaman niya lang, kung nakinig siya, kung hindi siya nagpadala sa selos, kung hindi siya naging makitid ang utak, baka iba ang buhay nila. Iba ang nangyari. Kasalanan ko, paulit-ulit niyang sabi. Biglang bumuhos ang ulan ng malakas. Parang nakikisabay sa nararamdaman niya. Pero hindi siya umalis. Hinayaan niyang mabasa siya. Sorry, bulong niya. Elena, I'm sorry.
Elena, patawarin mo ako. Nagkamali ako sa'yo. Elena, please, kausapin mo ako. Babawi ako. Naramdaman niya ng buo ang lahat ng nawala sa kanya. Hindi lang isang babae, kundi isang buong buhay na sana ay naging kanila. Ayaw tumayo ni Ricardo. Nakaluhod pa rin siya sa bakuran ng bahay ni Elena. Basang-basa sa ulan, habang ang tubig ay unti-unting dumadaloy sa kanyang mukha. Hindi na niya malaman kung alin ang ulan at alin ang luha. Kasalanan ko. Paulit-ulit niyang bulong. Hindi siya makaalis. Parang doon na lang umiikot ang mundo niya. Sa harap ng bahay ni Elena. Sa harap ng nakaraan na hindi niya na mababago. Sir! Sir! Napalingon siya sa isang babae na mukhang kasambahay ni Elena habang nakahawak sa payong. Sir, pumasok po muna kayo sa ilalim. Mababasa po kayo niyan. Umiling sa Ricardo. Ayos lang. Kailangan ko si Elena. Nasaan siya? Pwede bang sabihin mo na gusto ko siyang makausap? Sir, ayaw niya ho eh. Baka magkasakit kayo. Dagdag pa nito. Sabi ni Madam, umuwi na raw ho kayo. Napapikit si Ricardo. Umuwi? Saan ako uuwi? Saan ba siya uuwi? Sa bahay niyang walang laman? Na hindi kailanman naging tahanan para sa kanya. Sir, muling tawag ng babae. Inilapit nito ang payong sa kanya. Umuwi na raw po kayo, sabi ni Madam. Pero bahagya siyang umatras. Ayos lang. Hindi ako aalis dito. Pakisabi kay Elena na gusto ko pa siyang makausap. Napabuntong hininga ang kasambahay. Sa bandang huli, pumasok ulit ang kasambahay at naiwan siyang muli ng mag-isa sa ulan. Hindi niya alam kung ilang minuto ang lumipas o ilang oras na siyang nakaluhod doon. Parang wala nang saysay ang oras sa kanya. Basta ang alam ni Ricardo, sobrang sakit ng nararamdaman niya. At hindi sapat ang sakit para mabawasan ang kanyang kasalanan. Kung pwede lang ibalik. Bulong ni Ricardo. Alam niyang hindi na pwede. Maya-maya ay biglang bumukas ang pinto at narinig niya ang pamilyar na boses ni Elena. Ricardo! Napalingon siya nang makitang sumali na rin ito sa ulan. Basang-basa rin ang buhok at tila nagmamadaling lumabas. Galit ang mukha pero may halong hindi niya maipaliwanag. Ano bang ginagawa mo? Sigaw nito. Tahimik si Ricardo habang nakatitig dito. Lalong tumulo ang luha niya. Elena! Tumayo ka dyan! Utos nito. Umuwi ka na. Pero hindi siya gumalaw. Elena! Inabot niya ang mga binti nito at niyakap ng mahigpit. Pasensya ka na. Pasensya ka na. Patawarin mo ako. Ricardo, ano ba? Pilit nitong inaalis ang kanyang kamay. Bitawan mo ako. Pero hindi siya bumitaw. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Kung nalaman ko lang. Kung nakinig lang ako. Napahagulgulo siya na parang batang nawalan. Pasensya ka na. Araw-araw ko tong pagsisisihan. Nanginginig na rin ang kamay ni Elena. Tumayo ka! Tumayo ka, Ricardo! Wala nang saysay para gawin mo pa ito. Hanggang sa naramdaman niyang hinawakan siya ni Elena. Hindi para itulak, kundi para tulungan siyang tumayo. Tumayo ka na! Sabi ni Elena habang nanginginig na rin ang boses. Huwag kang ganyan. Dahan-dahan siyang tumayo. Pero nakayuko pa rin at hindi makatingin dito. Pumasok ka, sabi ni Elena. Nagulat siya at napatingin dito. Hindi siya sigurado kung tama ang narinig niya. Pumasok ka, ulit nito. Mas malamig na ulit ang tono. Basang-basa ka na. Hindi na siya tumanggi. Sumunod na lang siya ng tahimik. Animoy batang napagalitan. Pagpasok sa loob ng bahay, agad siyang sinalubong ng init. Kabaliktaran ng lamig sa labas. At lalo niyang naramdaman kung gaano siya kabasa. Umupo ka dyan, sambit ni Elena sabay turo sa sofa. Maya-maya'y bumalik si Elena dala ang tuwalya. Inabot ito sa kanya. Punasan mo yung sarili mo. Tinanggap niya ang towel. Salamat. Muli itong umalis sa sala.
Pagkaraan ng ilang minuto, bumalik si Elena dala ang isang tasa ng mainit na kape. Inilapag yun sa mesa sa harap niya. Uminom ka para mainitan ang pakiramdam mo, usal ni Elena. Kapag tumila ang ulan, umuwi ka na at huwag ka nang bumalik dito. Elena, hayaan mo kong makabawi. Alam kong huli na. Napalunok si Ricardo at mataman itong tiningnan. Alam kong wala na akong karapatan. Pero kahit papano, gugugulin ko ang natitirang buhay ko para pagsisihan ang lahat ng ginawa ko sa'yo. Tahimik lang si Elena. Hindi agad sumagot. Hanggang sa unti-unting tumulo ang luha nito. Elena, Sinubukan niyang hawakan ang kamay nito. Hindi ako nagkaanak ulit. Mahina nitong sabi. Hindi ko na kaya. Pero naging masaya naman ako sa asawa ko. Mabait siya. Inalagaan niya ako. Hindi niya pinaramdam sa akin na kulang ako. Napaluha ulit si Ricardo. Parang hinihiwa ang kanyang puso dahil sa isip niya at kanyang mga pangarap. Dapat siya ang nasa posisyong yon, pero hindi siya ang pinili ng tadhana dahil hindi siya ang pinili ni Elena noon. Pero hindi ibig sabihin noon, sabi ni Elena habang nanginginig ang boses. Wala nang sakit. Hindi ibig sabihin na nakalimutan ko na. Napayuko si Ricardo. Hindi ko hiningi na bumalik ka. Dugtong pa nito. Hindi ko kailangan na bumawi ka. Pasensya ka na. Ulit niya. Hindi ko na mababago ang nakaraan. Pero pwede ko pang baguhin kung paano ko haharapin ang natitirang oras ko sa mundo. At kahit na sabihin mong hindi mo kailangan, babawi pa rin ako sa'yo dahil mabigat ang naging kasalanan ko sa'yo, Elena. Umiwas ng tingin si Elena. Umuwi ka na kapag tumigil ang ulan. Tumango na lang si Ricardo. Pero sa loob niya, alam niyang hindi siya titigil habang buhay niyang pagbabayaran ang kasalanan yon. Anak, wag mo munang dalhin dito ang mga apo ko. May sakit ako at baka mahawa sila. Sambit ni Ricardo sa kabilang linya at mahinang umubo. Nako Papa, okay ka lang po ba? Siya, mamaya ay dadaan po kami ni Ryan sa inyo. May gamot po ba kayo dyan? Tanong ni Mariel. Oo, meron anak. Hindi mo kailangan mag-alala. Inaalagaan ko naman ang sarili ko. Sige na anak at magpapahinga na ako. Nagkasakit nga siya pero sinikap niyang magpagaling. Hindi siya pwedeng magkasakit. May susuyuin pa siyang magandang babae. Kinagabihan, dumaan sina Mariel at Ryan. Pinagluto siya ni Mariel ng lugaw. Dinalhan din siya ng mga prutas ng mga ito. Siya naman, kahit na may sakit, ipinagbalot ang mga ito ng mga itlog at mga gulay. Ayaw niyang umuwi ang anak nang walang dala. Ilang araw ang lumipas sa kabila ng lahat. Ng ulan, ng sigaw, ng sakit na ibinuhos sa kanya. Hindi tumigil si Ricardo. Hindi siya umatras at hindi siya nawala. Sa bawat umaga na alam niyang may schedule sa ballroom class, pagkatapos niyang asikasuhin ang mga hayop at tanim, iisa lang ang direksyon ng mga paa niya. Ang building kung saan naroon ang function hall. Sa unang balik niya matapos ang nangyari sa bahay ni Elena, kabado siya. Sobrang kabado. Baka hindi na siya bumalik dahil sa akin. Habang paakyat siya ng hagdan, pakiramdam niya bawat hakbang ay may bigat. Baka umiwas na siya. Baka iwasan niya na ako ng tuluyan. Pagdating niya sa may pintuan, huminto siya. Hindi siya agad sumilip. Huminga muna siya ng malalim. Sana hindi siya umiwas. Dahan-dahan siyang sumilip. At doon nakita niya si Elena. Nakikipag-usap sa isa nilang kasamahan. Nanlambot ang tuhod ni Ricardo. Bumalik siya. Parang may kung anong gumaan sa dibdib niya. Sir Ricardo! Tawag ni Marga nang makita siya. Ngumiti siya kaagad. Good morning. Good morning po, sagot nito. Ready na po ba kayo? Oo. Sagot niya kahit hindi siya sigurado. Napatingin siya kay Elena. Hindi siya pinansin nito. Pero nang makita niya ang pag-irap, hindi niya napigilang tumawa.
Habang nagpapatuloy ang mga araw, mas naging regular ang pagpasok niya sa klase. Unti-unti, natuto siyang gumalaw, sumabay at huminga sa ritmo ng musika. Isang araw, habang nagpapahinga sila matapos ang practice, lumapit si Marga sa kanya. "Sir Ricardo?" sabi nito habang nakangiti. "May gusto po sana akong itanong?" Ano yun?" Sagot niya pagkatapos uminom ng tubig. Napatingin si Marga kay Elena na nasa malayo at kausap ang mga kaibigan. "Totoo po ba, ex niyo si Ma'am Elena? Marami po kasi ako naririnig sa mga kasama natin, mga chismis nila." Natigilan si Ricardo. Sandali siyang natahimik pagkatapos ay tumango siya. Oo. "Kaya po pala may something kapag tinitingnan niyo si Ma'am Elena?" Napangiti si Ricardo ng mapait. Bakit? Halata bang mahal ko pa rin siya?" Malawak na napangiti si Marga at napahalik sa tuwalya nito. "Seryoso po? Mahal niyo pa po si Ma'am Elena?" Hindi naman nawala. At kung pwede, Dugtong niya na medyo nahihiya. kapag nasa intermediate na ako, pwede bang pag-partnerin ninyo kami? Tumawa si Marga. "Oo naman po. Sir, yun palang dahilan kung bakit kayo nag-enroll?" Napakamot si Ricardo sa ulo. Oo. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Hindi na siya nagkunwari. Gusto ko lang siyang makasama. Kahit sa sayaw lang. Galit siya sa akin. Kung naririnig mo sa kanila, baka nalaman mo na rin ang nagawa ko noon. "Sige po," sabi ni Marga. "Kapag ready na kayo, susubukan natin." Napatingin si Ricardo. Talaga? "Opo," sagot ni Marga at mahinang humalakhak. "Pero kailangan niyo pong pagbutihin." Pagbubutihin ko. Nakangiting sabi ni Ricardo. Lumipas ang mga linggo at sa wakas, dumating ang araw na inilagay siya ni Marga sa intermediate group. Kabado siya pero handa. "Sir Ricardo, dito na po kayo," sabi ni Marga. At nang pumwesto na siya sa harap ni Elena, tahimik lang ito at hindi siya tinitingnan. "Pair up?" sabi ni Marga sabay ngiti sa kanilang dalawa. "Magharap na po kayong dalawa." Maliit na tumili ang mga kasama nila nang magharap sila. Samantala, parang tumigil ang mundo ni Ricardo. "Start na po," sabi ni Marga. Umawang ang bibig ni Ricardo nang maghawak ang kanilang mga kamay. Muling nagtagpo ang mga katawan nila sa iisang galaw. Parang bumalik ang lahat. Ang kabataan, saya at pag-ibig na mayroon sa kanila. "Oy, bagay kayo," sabi ng isa sa mga matatanda. "Hoy, Tessie, wag kang tumili dyan. Nahawa ka na sa apo mo." Nang matapos ang practice, mabilis na lumayo sa kanya si Elena at bahagyang inayos ang buhok. Lihim na lang siyang napangiti. Nang ipahayag ni Marga na magkakaroon ng annual party, mas lalo siyang ginanahan. "Magpa-perform po tayo ng waltz," sabi nito. "So, ito po ang mga mag-partner." Napatingin sa Ricardo kay Elena. At nang sabihin ni Marga na sila ang mag-partner, agad na nagpalakpakan ang mga matatandang kasama nila. Sa bawat practice nila, mas lalo niyang nararamdaman ang presensya ni Elena. Minsan, tahimik at may distansya. Pero minsan, may mga sandali na hindi niya maipaliwanag. Mga sulyap at mga sandaling hindi agad ito umiiwas. At doon kumakapit si Ricardo, kahit na iniisip niya na baka katang-isip lamang ang lahat. Hanggang sa dumating ang araw ng performance. Nakasuot siya ng maayos na black na long sleeves at slacks. At nang makita niya si Elena, parang napahinto ang mundo niya. Nakasuot ito ng eleganteng damit na mas lalong nagpatingkad ng ganda nito. Ang ganda mo. Hindi napigilang bulong na Ricardo. Napatingin si Elena sa kanya, pero wala itong sinasabi. Nagkatinginan lang sila. Nang tumugtog ang musika, nagsimula silang sumayaw. Habang umiikot sila sa sahig, parang wala ng ibang tao. Labis ng pangungulila ko sa'yo. Bulong ni Ricardo. Tahimik lang si Elena, pero hindi ito bumibitaw at patuloy pa rin sa pagsayaw. Ang galing mo pa rin. At ang ganda mo pa rin. Sabi ni Ricardo.
Napahigpit ang hawak niya. Elena, mahal pa rin kita. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Bahagya niya itong inikot at nang lumapit sa kanya, muling bumulong si Ricardo. Patawarin mo ako. Sabi ko kahit mapatawad mo lang ako at hindi na mahalin, pero hindi ko maloko ang aking sarili. Nandito pa rin ang pagmamahal ko, Elena. Umaasa pa rin ang puso ko na kahit kaunti, may natitira ka pa rin na pag-ibig sa akin. Nanginginig na ang boses ni Ricardo at punong-puno na ng pagsusumamo. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Gagawin ko ang lahat. Natapos ang sayaw, nagkaroon ng palakpakan at sigawan. Pero hindi yon narinig ni Ricardo dahil nakatingin lang siya kay Elena. At si Elena nakatitig din sa kanya. Walang galaw o kahit anong salita. Tanging mga mata lang ang nag-uusap. Isang linggo matapos ang performance nila sa annual party, muling bumalik si Ricardo sa dati niyang gawain. Ang pag-aalaga sa kanyang maliit na bakuran. Ang pagpapakain sa mga manok, itik, kambing at ang tahimik na pag-inom ng kape tuwing umaga. Pero may nagbago. Hindi na ganon kabigat ang bawat araw. Hindi na ganon kakapal ang katahimikan. At higit sa lahat, hindi na siya ganon kawalang direksyon. Habang nagdidilig siya ng mga halaman, napatingin siya sa sarili niyang refleksyon sa bintana. Maayos ang polo niya, hindi na basta lumang damit. Nakaayos ang buhok at medyo nag-aayos na ulit. Napangiti siya ng bahagya. Para kang binata ah. Bandang tanghali, may narinig siyang sasakyan sa labas ng bahay. Nakita niya si Mariel kasama ang asawa nito at ang mga apo niya. "Pa!" Masayang tawag ni Mariel. Napangiti agad si Ricardo. Oh, napadaan kayo. Lumapit ang mga bata. "Lolo!" Sigaw ni Johan sabay yakap sa kanya. Napatawa si Ricardo. Apo! Sumunod sina Yasmin at Yana. "Mano po, Lolo?" Sabi ng mga ito. Bless you! Sagot niya habang nakangiti. Dito ulit kayo. Hinawakan ni Johan ang kanyang kamay. Dito rin po matutulog sina Mama at Papa. Napatingin siya sa anak niya. Napangiti siya rito. Kahit paano, nagiging malapit na talaga siya kay Mariel. Pumasok sila sa bahay. Napansin ni Ricardo ang mga mata ni Mariel na tila sinusuri siya. "Pa?" Sabi nito habang umuupo. "Parang iba ka ngayon na." Napakunot ang noo ni Ricardo. Bakit panong iba? Bahagyang napangiti si Mariel. "Maayos ka na pong manamit. Parang may lakad palagi. Kapag nandito ka sa bahay, palaging mga luma at butas ang mga sinusuot mo." Napatawa si Ricardo ng mahina. Wala naman. Naisip ko lang suotin ang mga magaganda kong damit kasi sayang naman. "May bago ka po bang ginagawa?" Tanong ni Mariel. Nagbo-ballroom ako. Napatigil si Mariel. Ano po?" Pati ang asawa nito ay napatingin. "Ballroom?" Ulit ni Mariel. Napakamot si Ricardo sa ulo. Oo. Oo nga eh. Ako rin nagulat na mahihilig pala ako. Napatawa ng mahina ang asawa ni Mariel. Ayos yan, Papa. Exercise mo na rin. Tumango si Ricardo. Para naman may ginagawa ako. Puro lang mga hayop ang kasama ko rito. Mabuti na rin yun at nagkakaroon ako ng mga kaibigan na kasing edad ko rin. "Pa?" Sabi ni Mariel at mas seryoso na. "Bakit bigla? Parang never ko naman po kayong narinig na may interes sa mga ganyang bagay." Napatingin si Ricardo sa anak niya. Ang totoo niyan, may nakita kasi akong kakilala. Si Elena. Parang may dumaan na gulat sa mukha ni Mariel. "Si Elena? Yung ex-girlfriend po ninyo?" Paano mo nalaman? Tumikhim saglit si Mariel. "Noong dalagita lang po ako, nakita ko po siya. Nabanggit sa akin ni Mama na siya lang po ang nag-iisa niyong girlfriend bago mo po pakasalan si Mama. Saka alam ko naman po yung kwento niyo ni Mama." Bahagya siyang nagulat. Hindi niya alam na naikwento pala ni Marisol kay Mariel ang tungkol sa mga bagay na yon. "Ano po ang plano mo?" Tanong ni Mariel. Napatingin si Ricardo sa anak niya. Hindi niya inaasahan ang tanong na yon.
Hindi ko alam. May nalaman lang ako. Nagkaroon pala kami ng anak noon bago pa maging kami ng mama mo. Pero nakunan siya. Ngayon ko lang nalaman. Umawang ang bibig ni Mariel. Maging ito ay nagulat din. Mahal mo pa po ba siya, Papa? Napangiti si Ricardo ng mapait. Mahal ko pa rin siya. Diretso at walang pagdadalawang isip. Alam niyang nanay nito si Marisol. Minahal niya rin naman ang asawa niya. Pero mahirap talagang itanggi na iba ang pagmamahal niya kay Elena. Kung halimbawa lang mag-asawa ka ulit, mahinang sabi ni Mariel. Kung ako ang tatanungin mo, Papa, okay lang po sa akin. Nagulat si Ricardo. Talaga? Tumango si Mariel. Matagal nang patay si Mama. Alam ko ang kwento niyo at alam ko pong first love mo si Elena. Kung nalulungkot ka talaga, pwede naman. Bahagyang natahimik sa Ricardo. Hindi niya inaasahan yon. Akala niya'y magagalit ito at tututol. Pero may malaking pag-unawa pala ang kanyang anak para sa damdamin niya. Hindi ka ba masasaktan? Tanong niya. Na mahal ko pa rin siya kahit ang mama mo ang pinakasalan ko. Umiling si Mariel. Mas masasaktan po ako kung nakikita kitang mag-isa. Napaluha si Ricardo. Hindi niya inaasahan ang sagot na yon. Minsan iniisip niya na wala nang pakialam sa kanya si Mariel. Pero siguro nga hindi lang talaga ito naging showy sa kanya dahil wala siya palagi sa tabi nito noong bata. Sa huli, niyakap niya na lamang ang anak. Biyernes na naman. At gaya ng nakasanayan, si Ricardo ang naghatid kay Johan sa taekwondo class nito. Lolo, bilisan mo! Reklamo ni Johan habang hawak ang maliit nitong bag. Napangiti si Ricardo. Hindi naman tayo malilate po. Relax ka lang. Pagdating nila sa building, agad niyang hinatid si Johan sa training area. Lolo, hintayin mo ako Sigaw ng bata. Oo, apo. Sagot niya. Ang mama mong susundo sa'yo. Pero kapag gusto mo akong makita, nasa function hall lang ako. Puntahan niyo ako ng mama mo ron. Paglabas nila sa hallway, napatingin siya sa function hall. Pagpasok niya, nadatna niya si Marga na nag-aayos ng music. Sir Ricardo, masayang bati nito. Good morning, sagot niya. Ngumiti si Marga. Ang aga po ninyo Hinatid ko lang ang apo ko. Nabanggit ko na hindi muna ako dadalo sa practice pero napadaan pa rin ako. Kaya dito muna ako. Napatingin siya kay Elena. Napairap ito nang makita siya. Bahagya naman siyang natawa. Habang nanonood ng practice ng iba, nakikipagkwentuhan siya kay Marga sa mat reception. Ayaw niyang pumunta sa dance floor. Natatakot siya sa pagtataray ni Elena. Sir, ang bilis niyo pong mag-improve, sabi ni Marga sa kanya. Pwede na po kayong pang-competition. Napatawa si Ricardo. Nako, wag na yon. Baka mapahiya lang ako. Hindi po sagot ni Marga. May dating po kayo sa floor. Napakamot siya sa ulo. Salamat. Napalingon si Marga kay Elena. Sir, mukhang seryoso po talaga kayo kay Ma'am Elena, Napangiti si Ricardo. Oo, gusto ko sanang ligawan. Hindi ko lang alam paano sasabihin. Maya-maya'y biglang napuwing si Marga. Medyo nagulat siya. Hinawakan niyang mukha ni Marga at hinipan. Parang anak niya na ito, kaya ganun sila ka-close. Kahit ibang matatanda roon, dahil si Marga ang pinakabata sa mga dance instructor, ito ang talagang lubos nilang binibaby. Hindi nila namalayan na may taong nakatayo sa may pintuan. Si Mariel kasama ang asawa nito at si Johan na mukhang katatapos lang sa taekwondo class. Napatingin si Ricardo at nagulat. Mariel, nandito na pala kayo. Nakasimangot ang anak niya. Pa, ano to? Napatingin si Ricardo kay Marga at kay Mariel ulit. Aha. Yan? Sabi ni Mariel sabay turo kay Marga. Sino yan? Bakit naghahalikan kayo? Agad na umiling si Marga. Po, hindi po. Ako po si Marga, instructor po. Instructor? Putol ni Mariel. Halatang hindi kumbinsido. Pa, eto yung sinasabi mong dahilan kung bakit ka nagbo-ballroom? Hindi naman po siyang ex-girlfriend niyo 'di ba?
Nanlaki ang mata ni Ricardo. Hindi. Seryoso ka ba? Sabi ni Mariel at ayaw na siyang pagsalitain. Ganyan ka bata? Napahiya si Ricardo. Ilang tao ang napatingin sa kanila. Unti-unting lumalapit ang ibang matatanda. Naririnig na ang usapan. Mariel, hindi. Pilit niyang paliwanag. Pero hindi siya pinatapos. Nakakahiya. Ano bang ginagawa mo? Awkward na tumawa si Marga. Ma'am, instructor lang po ako. Hindi ikaw ang kausap ko, sabi ni Mariel, pero hindi naman galit ang tono nito. Gulong-gulo lang. Mas lalong napahiya si Ricardo. At sa gitna ng tensyon, biglang bumukas ang pintuan. Pumasok si Elena na may dalang pagkain na mukhang binili sa labas. Napatingin ang lahat dito. Anong nangyayari? Tanong pa ni Elena. Sabihin mo na nga, sabi ni Mariel. Napapikit si Ricardo sandali. Hindi si Marga, anak. Wala yung nakita mo. Hindi kami naghahalikan kanina. Tinanggal ko lang ang pubing sa kanyang mga mata. Hindi siya ang dahilan kung bakit ako nandito. Si Elena ang dahilan. At kung may makikita ka man na kahalikan ko rito, si Elena lang yon. Parang sumabog ang paligid. Malakas na tumawa ang mga lalaki. Ang mga babae naman ay bahagyang napatili. Si Elena, gulat na gulat at parang gusto ng ibato sa kanya ang mga dalang pagkain. Mahal ko siya, Diretso niyang sabi. at liligawan ko siya. Napahiyaw pa ulit ang mga ito. Napatingin sa Ricardo kay Elena. Pulang-pula ito at nanlalaki ang mga mata. Alam kong wala akong karapatan. Alam kong marami akong kasalanan sa kanya pero hindi ako titigil. Tumigil ka nga, mariing sabi ni Elena. Mas lalong tumili ang mga kaibigan nilang matatanda. Gusto niyang sumeryoso pero napatawa na lang din siya. Dahil sa pagkakataong yun, sisikapin niya na maging sila ni Elena. Simula ng araw na yon, hindi na umatras si Ricardo. Hindi na siya nag-isip kung nakakahiya ba, kung ano ang sasabihin ng iba, o kung may pag-asa pa ba talaga. Bastang alam niya, manliligaw siya, at paninindigan niya yon. Sa bawat araw na may klase sila sa ballroom, lagi siyang may dalang bulaklak. Paborito mo to dati. Bulong niya minsan habang hawak ang maliit na bouquet ng sampagita at rosas. Naalala ko pa. Tahimik itong tumingin sa mga bulaklak. Hindi agad tinanggap at tinarayan pa siya. Sobrang kabado si Ricardo. Iniisip na baka tanggihan siya nito. Pero maya-maya, dahan-dahan itong inabot at kinuha ang bulaklak. Napangiti si Ricardo. Salamat. Grabe, consistent! Bulong ni Tessie sa gilid. Ako nga, kinikilig na. Dagdag ng isa. Bakit kasi nauna ang asawa ko? Susunod na lang ako. Pinagmumura ni Tessie ang kaibigan nila. Anong susunod? Masamang damo ka. Matagal ka pang mabubuhay. Pero kung gustong-gusto mo talagang sumunod sa asawa mo, halika't sasakalin na kita. Tawang-tawa sila sa bunganga at naging away ni Tessie sa isa nilang kaibigan. Napatawa si Marga. Sa Ricardo, ibang level na po kayo. Napakamot sa Ricardo sa ulo. Ganito talaga kapag seryoso. Hindi lang sa ballroom niya ipinapakita ang panliligaw. Minsan, dinadalhan niya si Elena ng pagkain. Minsan, dinadalaw niya ito sa bahay. At ang pinaka-nakakatuwa, ang mga apo niya, sobrang supportive sa kanyang panliligaw. Lolo, tulungan ka na namin, sigaw ni Johan isang hapon. Napatawa si Ricardo. Ano naman ang gagawin ninyo? Magdadala kami ng flowers kay Lola Elena, sagot nito. Napangiti si Ricardo. Lola na agad? Opo, sagot ni Johan. Para maging pamilya na tayo. Napatingin si Ricardo sa mga apo niya at hindi niya maiwasang mapaluhan ng bahagya. Isang hapon, pumunta sila sa bahay ni Elena. May dala silang maliit na basket ng mga prutas at bulaklak. Lolo, katokan na po, sabi ni Johan. Napangiti si Ricardo at kumatok. Sinalubong sila ng kasambahay at pinapasok. Bakit kayo nandito? Tanong ni Elena na abala sa pagtatahi. Surprise!
Sigaw ni Johan sabay abot ng bulaklak. Para sa iyo po, Lola. Ang ganda-ganda mo po, Lola. Napangiti si Elena. Salamat. Lola, sagutin mo na po si Lolo ha. Ang pogi-pogi po niyan si Lolo. Amoy mentos at amoy salabat. Bida pa ni Johan. Natawa na lang si Elena. Napatingin ito kay Ricardo at sa unang pagkakataon may bahagyang lambing sa tingin nito. Lumipas ang mga linggo at bawat araw, mas lalo silang nagiging komportable sa isa't isa. Hindi pa rin nawawala ang distansya, pero unti-unti nababawasan na yon. Hanggang isang hapon, nasa veranda sila ng bahay ni Elena. Walang ibang tao, tanging hangin at mga ibon lang ang nag-iingay. Elena! Mahinang tawag ni Ricardo. Napalingon ito. Kailan ka titigil? Natigilan siya. Ano? Kailan ka titigil sa panliligaw? Ulit ni Elena. Napatingin si Ricardo sa malayo. At kung hindi ako titigil? Napasinghap si Elena. Ricardo, Hindi ako titigil. ulit niya. Dahil hindi ko pa nagagawa ang dapat kong ginawa noon. Gusto kong tuparin lahat ng pangako ko sa'yo. Kahit na nagkamali ako, kahit na nasaktan kita, umaasa ako na kahit papano'y matatanggap mo pa rin ako. Hindi agad makapagsalita si Elena. Hanggang sa unti-unting tumulo ang luha nito. Elena, Kung kailan matatanda na tayo, saka ka ganito. Matagal kitang hinintay. Matagal kitang minahal. Napapikit sa Ricardo. Ramdam niya yon. Talagang nangingibabaw lang ang galit nito. At hanggang ngayon, nanginginig ang boses ni Elena. Kahit itanggi ko ng paulit-ulit, hindi pa rin nawawala. Mahal pa rin kita, Ricardo. Napaluha si Ricardo. Elena! Lumapit na ito sa kanya at dahan-dahan siyang niyakap ng mahigpit. Parang ayaw na siyang pakawalan. Pasensya ka na. Umiiyak niyang sabi. Pasensya ka na, hindi na kita sasaktan ulit. At sa sandaling yon, nagtagpo ulit ang mga labi nila. Hindi tulad ng dati na puno sila ng pananabik. Ngayon, matanda na sila, mas mahinahon, mas mabigat. Puno ng sakit, pagsisisi at pagmamahal na hindi nawala. Bago ang kasal, hindi pa rin makapaniwala si Ricardo. Minsan, habang nakaupo siya sa bangkong kahoy sa harap ng kanyang bahay, hawak ang tasa ng kape, napapangiti na lang siya ng mag-isa. Magpapakasal ulit ako. Bulong niya. Parang kailan lang akala niya doon na matatapos ang lahat. Sa lungkot, pagsisisi at katahimikan. Pero ngayon may kasunod pala at bagong simula. At kasama niya na ngayon si Elena. Pa, ready ka na ba? Sigaw ni Mariel mula sa loob ng bahay niya isang araw. Nasa bahay siya ng anak niya noon dahil doon gaganapin ang maliit na salo-salo bago ang kasal. Ready na! Sagot nito. Lumabas siya ng kwarto na maayos ang suot. Napangiti si Mariel. Wow pa, fresh na fresh ah! Napakamot siya sa ulo. Ganito pala kapag ikakasal ulit. Napatawa ang anak niya. Kinagabihan, pinagsabay ang bridal shower at ang party. Pagdating na Ricardo sa labas, agad siyang sinalubong ng tawanan. Oy, ang groom! Sigaw ni Tessie. Ready ka na ba? Tukso ng isa. Napatawa si Ricardo. Hindi ko nga alam kung ano ang mangyayari dito. Wala akong tiwala sa mga kalokohan ninyong matatanda. Hindi nagtagal, nagsimula ang pagbibigay ng mga regalo. Unahin natin ang bride! Sigaw ng isa. Napatingin si Ricardo kay Elena. Nasa kabilang side ito kasama ang mga babae. Ay, kinakabahan ako sa mga pagganito ninyo. Sabi ni Elena at namula na agad. Nagkatawanan ng lahat. Isa-isang binuksan ni Elena ang mga regalo. Hanggang sa may isang maliit na box. Aba, oy, mukhang interesting ito, sabi ni Tessie. Binuksan ni Elena at nang makita nito ang laman, napasinghap ito. Napatakip ang kamay sa bibig. Namula si Elena. Nako, nakakahiya kayo. Para kayong hindi matatanda. Pero huli na dahil nakita na ng lahat.
Isang see-through na damit na kapag sinuot, isang tanggalang ng laso, makikita na ang mga private areas. Grabe! Sigaw ng isa. Bagay na bagay! Napahawak si Ricardo sa noo niya habang natatawa. Grabe kayo. Napatingin siya kay Elena. Namumula ito pero natatawa na rin. At sa loob ni Ricardo, parang bumalik ang kabataan nilang dalawa dahil sa mga loko-loko nilang kaibigan. Next, para naman kay groom. Sabi ng isa. Napatingin ang lahat kay Ricardo. May inabot sa kanya na isang maliit na bag. Binuksan niya at nang makita niya, napatawa siya ng malakas. Grabe kayo. Sabi niya. Ano yan? Tanong ng isa. Ano pa? Di, pangpadulas. Sabi ni Tessie sabay kuha. Para smooth ang takbo. Uy, Natatawang sabi ni Ricardo. mga pilyo talaga kayo. Mga matatandang to. Kinagabihan, habang papasok sa silid, hindi nawawala ang ngiti niya. Bukas, ikakasal na ako. Dumating ang araw ng kasal, labis ang kabang kanyang nararamdaman. Relax, Papa. Sabi ng asawa ni Mariel. Kaya mo yan. Napangiti siya. Hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako. Normal lang po yan. Sagot naman ito. Nang magsimula ang tugtog, biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Napatingin siya sa pinto at doon, lumabas si Elena na nakasuot ng puting gown. Simple pero napakaganda. Parang hindi tumanda sa paningin niya. Bigla na lamang napaluha si Ricardo. Unti-unting naglakad si Elena papunta sa kanya. At sa bawat hakbang nito, mas lalo siyang naiiyak. Napansin niyang umiiyak din si Elena. Ang ganda-ganda mo. Bulong niya. Ngumiti si Elena. At ikaw, gwapo pa rin. Napatawa siya ng bahagya. Habang nagaganap ang seremonya, hindi sila makapaniwala. Sa bawat pangako, nararamdaman niya ang bigat at ang halaga na sa wakas, sila na rin talaga hanggang dulo. Pagkatapos ng kasal, sa reception, mas naging magaan ang lahat. May pagkain, tawanan at kwentuhan. At syempre, may sayawan. Pagkatapos ng slow dance, naging masigla ang tugtog. Nagsayawan na ang mga matatandang malalakas pang mga tuhod. Habang yakap niya si Elena, napapikit na lamang si Ricardo. At sa wakas, nasabi niya sa sarili niyang hindi na siya nag-iisa. Ipinapaalala ng kwento na ito na minsan, hindi nawawala ang pagmamahal. Nahuhuli lang talagang makarating sa ating buhay. Pero hanggat may oras pa, pwede pa rin magbago, magpatawad at magmahal ulit. Sa huli, hindi nakaraan ang mahalaga, kundi ang lakas ng loob na itama ang mali at piliin ang mga puso natin. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.